Alright, Filipino reaction. Okay, good news muna tayo mga kaibigan dito sa nagtitrending ngayon. Magandang balita para sa mga Pilipino na eto na nga. Chinese national, mga Chinese national na illegal na nagnegosyo sa isang subdivision naharap sa deportation. Okay? Eto na mga nagtitrending ngayon, mga Chinese ay utik-utik na pinapauwi na nga sa China, pabalik ng China. Ito na mga kaibigan. Made-deport at posible ring ma-blacklist ang 37 Chinese. Made-deport at posible ring ma-blacklist ang 37 Chinese na nahuli kamakailan sa isang subdivision sa Parañaque. Ito'y matapos mabistong nagtayo sila ng mga negosyo sa loob ng subdivision ng walang permit. Ayun, mga kaibigan, nagtatayo ng walang permit. Illegal Chinese. Sa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Pinasok ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang ilang establishmentong yan sa loob ng multinational village sa Parañaque kahapon. Ang kanilang pakay, mga banyagang may mga kahina-hinalang aktibidad sa loob ng village. Nako. 37 Chinese ang dinampot ng BI. Wala silang maipakitang kaukwalang dokumento sa mga negosyong itinayo nila sa loob ng village. Biruin mo yan. Ikinasa ang raid matapos ilapit ni Senator Raffy Tulfo sa BI ang sumbong ng ilang concerned homeowner ng naturang village. Most of these people, walang dokumento, walang maipakitang dokumenta at all. Ay, salamat naman sa Diyos at napansin ito ni Senador Raffy Tulfo. Okay? Walang may pakitang dokumento ang mga Chinese na nagtatayo ng negosyo at may sariling lupa at bahay sa Pilipinas. Thank you God. Okay? At napansin ni Senador Raffy Tulfo, may aksyon na mga kaibigan. Ayan, aksyonan mo. Nothing. Hingan silang passport, Wala. 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 ID, wala. 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 So, anong ginagawa nila dito at paano sila kapasok? Pangalawa, may mga nakapagpakita naman ng dokumento, working permit. Pero yung working permit nila, hindi tumutugma doon sa nakalagay sa mga papeles. Tingin ni Tulfo, pinapasok na ng mga iligal na pogo ang mga village at high-end subdivision sa bansa. Ay, talaga, tama. Hindi lang sa tingin. Sinasakop na ng China ang Pilipinas. Okay? Sa pamamagitan ng pagbili ng mga lupa at pagtayo ng mga negosyo. Kahit walang karapatan, bumili ng lupa, ay bumili na ng bumili. Okay? Kasi nga, sa mga, hindi lang sa mga subdivision sa mga Metro Manila, sa iba't ibang panig ng Pilipinas yan, mga kaibigan, nangyayari. Ang biruin mo, ang lawak ng lupa ng Chinese. Bago yung Pinoy, ang lupa, maikli lang, ganon. Kasi nga, bumili na ng bumili yung mga Chinese. Na Chinese pala talaga, walang asawang Pinay, walang anak na Pinay. Basta't bumili lang sila ng bumili. Dinadaan nila sa pagbibili, bili ng bili. Kawawa mga Pilipino na may pira na ngayon na gustong bumili ng lupa ay walang maibili. Ay walang mabili. Kasi nga binili na nila ng binili. Parang ganun na nga rin 'yon, nasasakop na nila nang hindi naman malaya ng Pilipinas. Ginagawa nila na bumili na ng bumili. Okay? Alam ng mga Pinoy yan. Okay? Continue lang. Senador Raffy Tulfo, umarangkada na mga Chinese national. Sigurado, uwi na ito, lahat. Kutik-kutik na ko sa bula ito mga kaibigan. Ganito yan Yung mga Chinese nakaganyan, okay? Naka-standby lang yan sa Pilipinas. Dati hindi napapansin yan. Ngayon, gumano na. Nagalaw na ang dapat gumalaw. Sana ay tuloy-tuloy, okay? Sana tuloy-tuloy itong mga Chinese na ito na masita. Mapansin ng gobyerno. Nakawawa nga talaga ang mga Pilipino. Wala nang mabili lupa. Nako. Continue lang. Hindi mga nagrerenta dyan, mga Chinese nationals. Pag sila sa mga exclusive subdivision, hindi sila basta-basta masita. Pag humingi sila ng warrant, search warrant sa korte, mahihirapan, hindi basta-basta kasi exclusive yan. Ikinatuwa naman ng ilang homeowner ang pagdampot sa mga illegal na Chinese sa kanilang lugar. Ayun, natuwa ang mga homeowner, mga kaibigan. Kasi nga ang mga Chinese na ito, illegal talaga. Walang maipakita. Hindi lang yan dito sa ano ba ito, sa ibang subdivision. Buong Pilipinas na ito mga kaibigan. Mapunta ka na Cebu, punta ka ng Batangas,
punta ka ng Palawan. Lahat sila ganyan. Dapat ma-aksyonan ito ng government ng Pilipinas. Ha? Kaya lang kaunti lang yata senador ang gumagalaw-galaw. Yung ibang senador ay galaw-galaw naman. Idol. Senador Robin, galaw-galaw. Anong masasabi mo dito? Ang Chinese, sobrang dami na sa Pilipinas. Pansinin nyo sa West Philippine Sea ay hindi sila dyan dumadaan. Dito sila sa may naiya or nasa loob na, okay, ng teritoryo ng Pilipinas. Pang ano lang yan sa West Philippine Sea, nanggaganon-ganon lang sila dyan Pero ang target talaga nila, nasa loob na sila. Gumagalaw-galaw na sila sa loob. Ganon. Sige, pansinin nyo kami dito. Nandito lang kami sa West Philippine Sea. Ganyan-ganyan. Buli-buli lang kami dito. Pero yung mga Chinese talaga, kumakalat na pala. Talagang bili lang ng bili. Dinadaan nila sa pera. Continue lang. Yung mga mayor, galaw-galaw naman. I-check naman na ang mga nakatira dyan. Check kwa. Baka mamaya illegal, ha? Yung mayor sa Palawan, sabi niya wala daw siyang magawa dahil sobrang daming Chinese na pupunta doon sa Palawan. Abay, galaw-galaw. Gumamit ng utak. I-check ang mga background kung yan ay legal or illegal. Di ba? Yung tanong niya, yung ano niya, complaint niya, ay siya rin na makakasagot niyan. Okay? Ayun na nga. Senador, galaw-galaw. Ibang senador. Ito si Senador Rapi, Senador Risa, at iba pang senador. Senador Bato, galaw-galaw din. Wala na kayo mga kaibigan, continue lang. Dito lang tayo sa issue. Pero sana raw, hindi magtapos dito ang investigasyon at pagbabantay. Yun na nga. We're not against the Chinese per se. It's just that we want to have that peace of mind that the people living, the Chinese people staying in our village are legit or legal aliens. Ang tanong namin, how many more of these undocumented and illegal Chinese nationals are staying in our village? Yun na ang tanong. How many more daw ang mga Chinese? Okay. Baka nga naman ito ay umpisa-umpisa lang. Pag nawala na ang issue ay wala na. Ganon. Sana naman ay wag. Galaw-galaw. Galaw-galaw, mga mayor, congressman, i-check naman ang bansang Pilipinas sa mga nasasakupan. Maawa naman sa mga Pilipino. Talaga namang nagreklamo na. Nawala daw talaga. Napunta na sa Chinese ang mga kanilang lupa. Tingin po namin, meron pa sa mga houses and hindi pa po na-check. Kasunod niya, naghain ng resolusyon si Senator Tulfo para imbestigahan ito sa Senado. Ayan na, umpisa na ito. Pag ganito. Naghain na si Senador Tulfo para imbestigahan sa Senado. Yun na, sinasabi ko. Umaarangkada na mga kaibigan, mga Chinese na illegal. Okay lang kung legal. May karapatan kang bumili ng lupa kung ikaw ay may asawang Pilipina. May anak na Pinoy, ay may karapatan kang bumili. Ngayon nga, ay illegal ka nga, bago ang lupa mo ay 30 hektar, 50 hektar, bago mapunta ka lang ng China, mabisita ka lang, mga ilang araw lang, illegal ka pala na may lupa sa Pilipinas, ay dapat yan ay halongkatin. Kung talagang legit, okay? Dahil nga mga Pilipino nga mga kaibigan ay umaaray na, sobra na. Kailangan daw alamin kung lehitimo ang mga ginagamit na dokumento ng mga Chinese para makapagparehistro ng negosyo at makapagpagawa ng mga bahay doon. Baka raw kasi gumagamit sila ng mga bogus na pangalan. Ayun na. Ang kinakatakutan ko rin kasi ay yung issue sa Security national threat. security. Yun na, ang tinatawag na national security. Sigurado na ito. Okay, salamat naman. Na kinaagapan na yung mga Chinese na nakapasok ng left and right at nakakuha ng dokumento. Take for example, si Alice Go. Diba? Idol na kita ngayon, Senador. Sa wakas. Okay? Naging idol din. Nagka-idol din. Matagal na akong walang idol. Ngayon lang. Joke lang. Matagal ko na tong idol. Okay? Okay, Senador, idol, continue lang. Na naging mayor. Pero mo? Naging mayor? Na kung itong isa tulad ni Alice Go na naging mayor from nowhere, pwedeng gawin ng iba. Sigurado. Pag ganyan, kulang kasi nga ang lupa sana ng Pilipinas, binili ng Chinese.
Kulang na lang sila ang maging presidente. Oh, kailang inutay-utay nila, inutik-utik nila, mayor muna, bago congressman, baka andyan na nga sila eh. Senador na, pag tumagal na, presidente na ng Pilipinas, Chinese. Nako, ay pag tumagal, sisipain na lang ang mga Pilipino. Nako, ay wala na eh, wala na mabiling lupa. Tinayuan na ng tinayuan. Sa ngayon, dinala na ang mga naarestong Chinese sa jail facility ng BI sa Taguig. Nakaharap sila sa deportation Blacklist case na dapat dahil yan. sa pagtatrabaho sa bansa ng walang working permit. Once po matapos ang deportation Dami yan. case against them, they will be deported and blacklisted po, meaning hindi na natin sila papayagan na pumasok. Ang ganda naman ni Madam. O tama, Madam, i-blacklist na yung mga yan. Kailan pag nagpalit ng pangalan, kita naman niya siguro sa mga kwan. Ay ang problema nga sa ano natin, immigration. Dapat palitan na yan sa immigration. Yung mga nagapirma ng ano. Yung mga nagapirma ng visa-visa ng mga Chinese. Pastillas. Tanggalin ikulong na lahat yung mga yan. Yung may mga masamang ano. Nasa kanila dumadaan yung mga Chinese. Sobrang daming Chinese dumaan sa iyong ano. Ikaw yung may hawak na papel nito di ba? Tanggalin ka na at ikulong ka. Ay pinapasok mga chiko, kawawa mga Pilipino. Pumuli ng bansa. Pinag-aaralan din ng BI ang pwedeng isang pangkaso laban sa mga may-ari ng mga establishmento kung nasaan ang mga Chinese. That is already considered harboring illegal aliens dahil sila po ay ini-employ nila ang mga foreign nationals na wala pong kaukulang dokumento. Ito po ay liable by law. Hinikayat naman ng ahensya ang publiko na isumbong sa kanilang tanggapan kung may kahina-hinalang aktibidad. Yan ang mga kaibigan hinihimok ang mga sambayanan na isumbong daw. Kanino? Sa mga pulis, siyempre. Kay Mayor, galaw-galaw. Tingnan mo ang iyong kapaligiran. Foreign nationals sa kanilang lugar para agad maimbestigahan at maipa-deport. Tama. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Yan na nga, yun ang sabi ko mga kaibigan umpisa na. Sigurado ang mga Chinese ito nagpapanik na. Nagpapanik na ito, babalik ng China. Kaya lang, dapat dito sa mga nito, yung mga asset, naka-freeze. Okay, baka mamaya, idala-dala rin nila ang kanilang kayamanan. Sigurado, ganun yan. Lalong tatas ang mga lupa kasi pag halimbawa hindi mo kinuha ang lupa nito. Kasi ibibenta nito ng mahal Ibibenta nito ng mahal. Possible na ganun ang mangyari. Kaya ang lupa, tataas lalo. Ng todo-todo, ibibenta nila sa kapwa Chinese nila na may national ganyan, okay? Kailangan naka-freeze ang mga asset nila, mga negosyo, yung mga ari-arian. Kasi nga sa ibang bansa mga kaibigan, pag nahuli ka illegal alien, kung anong suot mo lang Kung anong suot mo lang na damit o yun, deportation ka na agad, wala nang palipaliwanag, ikaw ay illegal uwi ka, ganon. Kulong ka muna at uwi ka na. Ganon sa ibang bansa. Pangit naman yung bumili ka ng lupa dito sa Pilipinas, hindi ka naman, wala ka namang karapatan. Di ba? Kahit sa ang bansa ka pumunta, pumunta ka ng China, bumili ka ng lupa doon, di ba bawal ka rin? Pag ikaw ay Pilipino, ganun din naman. Tayo, dapat talaga. Okay? Nako, ay talaga, ito lang ang kulang talaga. Ay mga ating mga kababayan, ay sumbong nyo na. Ang dapat isumbong. Sa inyong sarili na rin yan. Ito, lawak ng lupa itong Chinese ito, lawak ng lupa. Pure Chinese pala ito. Wala man lang kaasawa-asawang Pinoy, wala man lang kaanak-anak na Pinoy. Tagal na dito sa Pilipinas. Ang lawak ang bahay ko, liit-liit lang ng lupa ko. Samantalang itong Chinese ito, ilang hektarya ito, 100 hektarya yata ito, puro tabing dagat pa ang lupa. Isumbong nyo na yan, okay? At aaksyonan yan ni Senador, di ba? Yung ibang senador ay galaw-galaw naman, ay talagang binuto ng tao. Para mag number 1 ay pakyot lang ng pakyot ay galaw-galaw naman at gumawa rin ng mga ganitong bagay. Okay, hanggang dito na lang mga kaibigan. Subscribe my channel. Don't forget, anong masasabi nyo? Comment. Bye-bye. Thank you.